Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Sa pagpapatuloy ng Part 2, sandali lamang ang kapayapaan dahil biglang lumakas ang bagyo sa labas, may kasamang malalakas na hangin at kidlat. Kumidlat at tinamaan ang mga proteksyon na harang sa labas, kaya't hindi na ito naging epektibo laban sa paparating na mga zombie. Wala nang ibang pagpipilian, kaya tumakas ang grupo papunta sa isa pang lugar. Sa pagkakataon, nadaanan nila ang bahay ni Roberta at nagpasya silang pansamantalang magtago roon mula sa mga zombie. Ginamit ni Roberta ang pagkakataon para silipin ang kanyang asawa na isang bumbero, ngunit sa halip ay isang kakaibang mag-asawa ang kanyang nadatnan sa loob. Ang sugatang lalaki ay nakahiga sa sahig at ipinaliwanag ng babaeng kasama niya na sila ay nagtatago sa bahay ni Roberta ayon sa utos ng kanyang asawa. Naging pag-asa ito kay Roberta na maaaring buhay pa ang kanyang asawa. Habang papalapit ang buhawi, nagpasya ang grupo na magtago sa basement. Sa oras na ito, pumunta si Murphy sa banyo, at nang tumingin siya sa salamin, napansin niyang nagiging isang kalbong zombie siya, dahil nalalagas ang kanyang buhok habang nag-iiba ang kulay ng kanyang balat. Bago pa man tumama ang buhawi, nagmamadaling pumunta si Roberta sa istasyon ng bumbero upang hanapin ang kanyang asawa. Pagdating niya roon, nadatnan niyang napuno na ng mga zombie ang lugar, kabilang na ang mga nakasuot ng gamit ng bumbero, na mahirap patayin dahil hindi tinatablan ng bala ang kanilang ulo. Kailangan nilang gumamit ng palakol at maso para tuluyang mapatay ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nila natagpuan ang asawa ni Roberta. Samantala, sa bahay ni Roberta, lubhang sugatan ang estranghero. Si Ducey, gamit ang kanyang karanasan sa panonood ng pelikula, nagsagawa ng agarang operasyon sa pamamagitan ng pagbabarena ng butas sa ulo ng lalaki upang maibsan ang presyon mula sa pagdurugo sa utak. Samantala, minaneho ni Roberta ang isang fire truck pabalik sa kanyang bahay bilang kanlungan habang ang malakas na buhawi ay tumatapon ng mga zombie sa himpapawid at ibinabagsak sila muli sa lupa. Ang mga zombie na bumagsak ay nagpatuloy pa rin sa pag-atake. Agad na nagtago si Roberta sa loob ng bahay. Biglang may isang zombie na itinapon ng buhawi ang bumangga sa bintana papasok ng basement. Agad nilang tinakpan ang mga bintana. Sa oras na ito, nang makita ni Murphy ang zombie, inakala niyang isa ito sa kanyang kauri. Agad na pinatay ni Max ang zombie, ngunit labis na nalungkot si Murphy sa pagkamatay ng kanyang kasamang zombie. Pagkatapos ng buhawi, wasak na ang bahay ngunit nakaligtas sila. Nagpaalam sila sa kakaibang mag-asawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa isang maliit na bayan, maraming nakaligtas ang hirap tanggapin ang nagaganap na apokalipse, kaya't isang pinuno ng kulto ang nagtayo ng kultong zombie. Nilinlang niya ang mga residente na ang pagsamba sa mga zombie ang magliligtas sa kanila mula sa kamatayan, at nagtago siya ng maraming zombie sa simbahan, sinasabing ang pagiging zombie ay isang banal na pagbabago. Balak ng masamang pinuno ng kulto na ikalat ang zombie virus sa buong mundo. Sa pagbabalik kay Roberta, habang papunta sila sa disease center, nadaanan nila ang bayang ito at nagpasya munang magpahinga at mag-imbak ng gamit bago magpatuloy. Ang alkalde ng bayan, isang dating kaibigan sa militar ng lalaking si Dikik, ay inimbitahan silang pumasok sa bayan upang kumain. Ngunit ayon sa patakaran ng bayan, kailangan nilang isuko ang lahat ng kanilang armas, kaya't ibinigay ng sniper ang kanyang tirador, baril ng hormone, mga kutsilyo, at maging ang mahabang kadena na nakatago sa kanyang pantalon. Maya-maya, inimbitahan ng mga miyembro ng kulto ng zombie ang alkalde na sumalo sa kanila para kumain. Dahil sa kanyang kabaitan at pag-aalala sa mga nagugutom na residente, pinayagan niya sila. Habang kumakain, ipinaalam ng Sidikikman sa alkalde ang kanilang misyon na makarating sa disease center, ngunit sinabi ng alkalde na, ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, napuno na ng mga zombie ang mga lungsod sa daraanan at imposibleng makarating sila roon. Ngunit, determinado ang Sidikikman na iligtas ang sangkatauhan, kaya't iginiit niyang pupunta pa rin sila sa disease center. Habang kumakain, napansin ng sniper na kahina-hinala ang kilos ng isang miyembro ng kulto at palihim itong lumabas ng restauran. Sinundan niya ito at nakita niyang nahulog ang isang krusipiho sa lupa bago ito matisod at matumba. Samantala, isa pang miyembro ng kulto sa loob ng restauran ang biglang umakyat sa mesa at inanyayahan ang lahat na sumali sa kulto ng zombie. Binuksan niya ang suot na krusipiho na may nakatagong kutsilyo,
at ginamit ito upang hiwain ang kanyang leeg bago bumagsak na patay. Makalipas ang ilang sandali, nabuhay siyang muli bilang zombie at inatake ang mga tao sa restaurant. Samantala, natuklasan din ng sniper na ang kanyang krusipiho ay may nakatagong kutsilyo. Ang kultistang nakahandusay ay biglang naging isang sexy zombie at inatake ang isang gwardiya sa pinto na tila nais magkaanak ng zombie dito. Pagkatapos kumain, si Roberta ay nakikipagbiruan sa maskuladong si Dikikman nang biglang marinig nila ang malakas na katok sa pinto. Naghinala ang si Dikikman na may kakaiba at kinuha ang kanyang sandata para silipin. Biglang may zombie na bumangga sa pinto at itinapon siya sa kama. Nagawa niyang patayin ang zombie sa pamamagitan ng pagbagsak nito sa pader. Sa puntong ito, sinalakay ng mga zombie ang buong bayan, kaya't nagsitakbuhan ang mga residente sa takot. Nagtago si Murphy sa gilid hanggang sa may isang zombie na sumugod sa kanya, ngunit tumigil lamang ito at nakatitig, dahilan para itulak ito ni Murphy at magpatuloy sa pagtakas. Samantala, sina Dorsey at ang kanyang grupo ay tumatakas din ngunit nahabol sila ng mga zombie. Natalo ni Mas ang isa at pinatay naman ni Adi ang isa gamit ang blender. Nagtipon silang muli at naghanda upang tumakas palabas ng bayan sa pamamagitan ng isang daanan na binanggit ng alkalde na diretsong lumalabas palabas. Sa pagtakas, nahiwalay si Murphy at nakilala ang isang babaeng taga roon na muntik na siyang mapagkamalang zombie. Matapos makumpirma na tao si Murphy, nagpa siya silang tumakas na magkasama, ngunit isang zombie ang tumarget sa babae habang hindi pinapansin si Murphy, marahil dahil mabango siya. Napatay ng babae ang zombie nang walang awa, ngunit nagsimulang magduda kay Murphy. Dumating pa ang mas maraming zombie at tumakas si Murphy mula sa lugar habang malupit na sinapit ng babae ang kanyang kapalaran. Samantala, nilusob ng pinuno ng kulto at ng kanyang mga tagasunod ang armory at kinuha ang lahat ng armas. Sa kabilang panig, sinubukan ni na Roberta at ng kanyang grupo na tumakas sa lagusan, ngunit nakaharang ang labasan. Maraming tao mula sa bayan ang dumiretso rin sa parehong lagusan na nagpatrap sa lahat. Hinabol sila ng mga zombie, umaatake mula sa likod at sumusugod paabante. Nang halos maabutan na nila ang grupo ni Roberta, binuksan ng sniper ang pinto mula sa labas na nagbigay daan para makatakas ang lahat bago muling isinara ni Dorsey ang pinto. Habang naghahanda silang hanapin ang nawawalang si Murphy, inatake sila ng mga armado at miyembro ng kulto. Nakatakas ang sniper at si Cassandra, at saka ipinahayag ng pinuno ng kulto na ang pagiging zombie ay nagbibigay ng immortalidad. Papapatayin na sana niya ang si Dikikman nang biglang dumating si Murphy, ipinakita ang kanyang mga kagat at idineklara ang sarili bilang mesyas dahil hindi siya nagiging zombie. Nagsimulang maniwala ang mga tagasunod kay Murphy bilang bago nilang pinuno na nagbanta sa kapangyarihan ng kulto. Ipinakita ni Murphy na walang interes ang mga zombie sa kanya, kahit puno ng kagat ang kanyang katawan, maging sa kanyang mabaho at sensitibong bahagi. Ipinag-utos niya ang pagpapalaya kina Roberta at sa kanyang grupo na may bantang malupit na kaparusahan kung hindi susundin. Unti-unting nakita ng mga tagasunod si Murphy bilang tunay na tagapagligtas. Naiinggit, naglabas ng baril ang pinuno ng kulto, ngunit hinarangan ng si Dikikman ang bala gamit ang kanyang bulletproof na kalamnan. Tinanggal naman ng sniper ang mga miyembro ng kulto mula sa bubong at tinulungan ni Cassandra na palayain ang lahat. Tiningnan ni Roberta ang si Dikikman na sumagip kay Murphy. Malubha siyang sugatan at namatay matapos ipahayag ang kanyang pag-asa sa tagumpay ng kanilang misyon. Umalis ang grupo at ginamit ni Roberta ang shotgun upang wakasan ng maawain ang buhay ng si Dikikman, dahilan upang siya'y mabuhay muli bilang isang si Dikik zombie at tapusin ang pinuno ng kulto na buhay pa. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila patungo sa Disease Control Center. Maya-maya, nagpa siya ang mga nakaligtas na tumigil para kumuha ng supply at magpahinga sa isang lokal na pub. Doon, nakatagpo si Dorsey ng isang arms dealer na kakilala niya na nagmungkahi na sumali sila sa isang kompetisyon sa pagbaril. Ang premyo ay mga dekalidad na armas o isang mamahaling kotse. Nagpa siya ang grupo na hayaan ang sniper na lumahok sa pag-asang mapalitan ang sira nilang sasakyan. Samantala, nagsimulang uminom ng sobra si Roberta, labis na nasaktan sa pagkamatay ng si Dikikman. Naghanap si Dorsey sa bar ng sinumang handang magbenta ng kotse. Maya-maya, may nagbanggit na may sarili siyang maayos na kotse, ngunit ayaw niyang ibenta, gusto lang niyang ipagyabang.
Pagkaalis nito, palihim na sinundan siya ni Murphy at nakita itong nakahandusay dahil sa kalasingan. Ninakaw ni Murphy ang kanyang susi at aalis na sana nang biglang magising ang may-ari ng kotse. Tinangka siyang pigilan at hindi sinasadyang napunit ang kanyang damit na nagbunyag ng mga kalamnan at higit sa lahat, ng napakaraming kagat ng zombie. Sa takot, umatras ang may-ari ng kotse at napagkamalan si Murphy na isang zombie. Nagkunwaring zombie si Murphy at kinagat siya ng malakas, saka pinukpok ng bato at tumakas dala ang mga susi. Nagsimula ang kompetisyon sa pagbaril makalipas ang kaunting sandali. Sa tumpak na pagbaril ng sniper, natanggal ang maraming kalaban. Samantala, nagising ang may-ari ng kotse mula sa kalasingan at nagtipon ng mga tao sa bar upang habulin si Murphy. Naabutan nila siya sa paradahan at habang sinusubukang mabawi ang susi, natuklasan ng may-ari ng kotse ang napakaraming kagat ng zombie kay Murphy. Inisip niyang isa itong zombie kaya itinutok ang baril sa kanya, ngunit itinulak siya ni Cassandra palayo. Ang bala, na parang may giset, ay tumama sa isang matandang lumalabas ng palikuran. Nakialam si Dolphy upang pigilan ito, ngunit tinamaan naman ng ligaw na bala ang isa pang kalahok. Patuloy sa walang habas na pagpapaputok ang may-ari ng kotse, at kalaunan ay tinamaan ang may-ari ng bar. Nagdulot ng kaguluhan ang putukan, at nang maging zombie ang iba, lumala ang sitwasyon sa isang matinding labanan. Marami ang nakagat at nagkaroon ng kaguluhan habang lahat ay nagtangkang tumakas. Kalaunan, nakita ni Murphy ang may-ari ng kotse na patay, nakahiga bilang isang piraso ng sabon sa sahig, at nakakagulat na hindi nagiging zombie. Samantala, sa kompetisyon sa pagbaril, nauwi ito sa laban ng sniper at ng isang babaeng sharpshooter, pantay ang laban habang papalapit ang isang hukbo ng mga zombie. Maraming nakaligtas ang lumaban sa mga zombie upang ipagpatuloy ang kompetisyon. Galit na galit si Roberta sa madaling pagkamatay ng kanyang minamahal na si The Kickman, kaya't inilabas niya ang kanyang galit sa zombified na may-ari ng bar sa pamamagitan ng pagpatay dito. Sa kabilang panig, nanalo ang sniper ng dekalidad na armas. Pagkatapos, binaril ng arms dealer ang kanyang daan palabas at minaneho ang kotse para tumakas, kasama ang sniper at ang sharpshooter woman na pumapatay ng mga zombie habang papalapit. Sa isang tensyosong sandali, hinabol ng mga zombie ang ama ng sharpshooter woman, at nang maubos na ang bala niya, iniligtas ng sniper ang ama at ibinigay sa kanya ang dekalidad na armas. Samantala, si Roberta ay muling nakabawi mula sa kanyang pagdadalamhati at walang kahirap-hirap na pumatay ng maraming zombie. Pagkatapos magtipon muli, sa kasamaang palad na huli ng mga zombie ang sniper, ngunit sumaklolo ang sharpshooter woman upang iligtas siya. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo patungo sa susunod na lungsod, handang harapin ang anumang pagsubok na naghihintay. Sa mga larawan mula sa satellite, napansin ng tagapag-ugnay ang libu-libong zombie na desperadong humahabol kina Roberta at sa kanyang grupo. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa susunod na bayan, ngunit hindi naandar ang kanilang sasakyan at labis na kapos sila sa tubig. Habang bumibigat ang pagod, narinig nila ang malakas na ugong mula sa lupa, hudyat ng paparating na malaking hukbo ng mga zombie mula sa malayo. Nagkubli sina Roberta at ang kanyang grupo sa loob ng isang bahay, habang ang ibang mga nakaligtas ay malupit na pinatay, naiwan ang isang natatakot na lalaki na sumama sa kanila sa pagtatago. Nang halos mabasag na ang harapang pinto, umatras sila papasok pa sa loob, patungo sa morgue. Hindi nagtagal, narinig nila ang ingay ng zombie mula sa isa sa mga drawer ng morgue. Nang buksan nila ito, biglang sumulpot ang isang zombie at sinunggaban si Dulcie. Mabilis na binaril ni Roberta ang zombie habang patuloy na sinisira ng mga zombie ang pinto. Nagpasya silang magtago sa loob ng mga drawer ng morgue. Sa natitirang isang drawer, binuksan ito ni Roberta, ngunit mayroong zombie sa loob, kaya't wala ng lugar para sa kanya. Agad na kinuha ni Murphy ang isang body bag mula sa sahig at pinilit si Roberta na doon magtago. Pinangakuan niya si Roberta na hindi siya tatakas at sisiguraduhin niyang madadala siya sa Disease Control Center. Ilang sandali pa, nabasag ang pinto at dumagsa ang maraming zombie sa loob ng morgue. Sa pagkakataong immobilized ang lahat, tumakas si Murphy mula sa grupo dahil ayaw niyang mapunta sa Disease Control Center sa takot na maging test subject. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga zombie, wala ni isa man sa kanila ang kumilala sa kanya bilang tao. Sa sandaling iyon, napansin ni Murphy ang kumikislap na mga ilaw sa tuktok ng isang gusali.
Pagpasok niya roon, natagpuan niya ang isang ina at anak na nakaligtas. Samantala, sa kinaroroonan ni Roberta, umalingaw ang ingay ng mga zombie sa loob ng morgue. Hindi na kinaya ng lalaking may phobia at nagtago rin sa isang drawer ng morgue. Ngunit kalaunan ay lumabas upang lumaban sa mga zombie na siyang pumatay sa kanya. Bumalik kay Murphy, agad niyang kinuha ang pagkain at inumin ng mag-ina. Sinabi ng babae na kung sakaling makita niya ang lalaking naka-red jacket, iyon ang kanyang asawa at hiniling niyang ibalik ito kay Murphy. Paglabas niya ng gusali, nakakita siya ng zombie na naka-red jacket sa may pasukan, kaya pinapasok niya ito sa loob ng gusali. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang umurong ang mga zombie palabas ng lungsod, ngunit hindi magawang iwan ni Murphy sina Roberta at ang iba pa, kaya nagpasya siyang bumalik. Samantala, si Roberta na nakatago sa body bag ay muntik nang madiskubre ng isang zombie. Bago ito umatake, tinawag ni Murphy ang zombie at inilayo ito. Dahil sa kanyang mutation, nagsimulang magbigay ng simpleng utos si Murphy sa mga zombie, tinatrato ang mga ito na parang empleyado niya. Matapos mailigtas si Roberta, nagdala rin siya ng pagkain at inumin para sa lahat. Masayang nagsalo ang grupo at pinuri si Murphy sa kanyang kakayahan. Sa kaligayahan, nasarapan si Murphy sa pakiramdam na siya ay mabuting tao. Ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, napansin niyang kakaiba na ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo at inudyukan ang lahat na umalis dahil muli na namang nagbabago ang kanyang katawan. Samantala, matapos maghiwalay ni Mac at Adi mula sa grupo ni Roberta, nagtungo sila papunta sa Disease Control Center. Dumaan sila sa isang abandonadong bayan at nagpasya munang magpahinga. Madalas na bumabagabag kay Adi ang mga alaala ng nakaraan na hindi niya lubos maalala, kaya siya ay nainis. Upang paligayahin siya, lumabas si Mac upang maghanda ng pagkain. Pagbalik niya, mahimbing nang natutulog si Adi. Sa kanyang panaginip, biglang nagising si Mac at nakatagpo ng higanting zombie habang naglalakad sa labas. Tumakbo siya ng mabilis at pumasok sa isang abandonadong gusali. Bago pa siya atakihin, bumagsak ang malalaking piraso ng semento mula sa itaas at malubhang nasugatan si Mac. Nilapitan siya ng zombie at sinimulang kagatin. Sa isa pang panaginip, nakita ni Adi si Mac na hinahabol ng higanting zombie sa loob ng gusali, naipit at napilitang tumalon mula sa gusali at nabutas ang katawan sa isang bakal. Muli siyang nilapitan ng zombie at kinagat. Pagkatapos, napanaginipan naman niya si Mac na nakahanap ng maliit na silid sa gusali, ngunit hinarangan ng higanting zombie. Sinubukan niyang lumaban ngunit natalo at kinagat hanggang mamatay. Sa huli, napanaginipan ni Adi na siya mismo ang pumunta sa gusali, pinatay ang higanting zombie gamit ang baseball bat at pumasok sa maliit na silid. Naalala niya ang kanyang kabataan nang unang sumiklab ang sakuna ng mga zombie at napatay ng kanilang ina ang kanyang kapatid matapos itong maging zombie. Lumitaw ang zombie ang ina at paulit-ulit niya itong sinaksak ng kutsilyo. Sumugod ito sa kanya ngunit naitulak at naibaon niya ang kutsilyo sa ulo nito. Ang mga sunod-sunod na panaginip na ito tungkol kay Mac na lumalaban sa mga zombie ay kumakatawan sa kanyang pagtangging alalahanin ang masakit na nakaraan. Pagkatapos ng matinding pakikibaka, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang mga karanasan. Pagkagising, napahagulhol si Adi at agad siyang niyakap at pinatahan ni Mac, una sa pamamagitan ng mga salita at kalaunan ng kanyang bisig. Samantala, dumating sina Roberta at ang kanyang grupo sa isang bayan na puno ng pabrika at nagpasya silang silipin ang loob ng isa. Bigla silang nakatagpo ng mga zombie na kumikislap ng berdeng liwanag. Mabilis na itinago ni Roberta ang lahat sa gilid. Hindi sila napansin ng mga zombie at malapit nang makaalis nang biglang may umutot. Ang ingay ng utot ay nakaakit ng mga zombie, ikinagalit ng lahat. Agad na pinatay ni Dosi ang zombie. Dumami pa ang ganoong klase ng zombie, kaya kinuha ni Roberta ang kanyang maliit na baril at pinaputukan ang mga ito. Maya-maya nabuksan ang isang pinto, at may isang ama at anak na nakasuot ng protective gear na tumulong sa kanila na barilin ang mga zombie sa paligid. Binalaan ng lalaki sa pabrika si Roberta na huwag hawakan ang mga zombie. Ipinaliwanag niyang mga uri ito ng radiation loss na matagal nang na-expose sa radyasyon kaya't sobrang radioactive at nakakahawa ang kanilang katawan at dugo. Sinuri ng mag-ama na parehong nagtatrabaho sa nuclear power plant ang kalusugan ng lahat at nagbigay ng gamot laban sa radyasyon.
Pagkatapos ay ibinahagi ng lalaki mula sa pabrika ang isang malaking krisis. Matagal nang hindi napapanatili ang planta ng kuryente at nasa delikadong kalagayan, posibleng sumabog sa loob ng ilang oras at maapektuhan ang maraming lungsod. Mayroon mang eroplano, dalawa lang ang kasya. Sinabi ni Roberta sa mag-ama na isinasagawa nila ang isang misyon ng gobyerno at kailangan nilang ayusin ang planta, dahil kung hindi, hindi makararating si Murphy sa Disease Control Center. Inihatid nila ang lalaki sa pabrika ng kuryente, nakipaglaban sa mga zombie habang papasok. Pagdating sa loob, sinalubong sila ng napakaraming radiation zombies. Pumasok sa elevator ang lalaki sa pabrika at pinilit silang umalis agad dahil wala silang proteksyon laban sa radyasyon. Makalipas ang ilang sandali, palabas na lumabas ang lalaki sa pabrika, nanginginig at bumagsak sa panghihina. Ibinunyag niyang hindi siya nagtagumpay sa pagkukumpuni ng nuclear system. Bago siya namatay dahil sa impeksyon ng radyasyon at tuluyang maging zombie, pinatay siya ni Roberta. Labis namang nasaktan ang anak na babae nang lumabas sila ng pabrika. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like, 100 likes for part 3.